Hello everyone! For today's video, may gusto sana akong i-share lalo na para sa mga kamamis ko na gustong mag-start ng small printing business. I-share ko sa inyo kung ano ba ang gamit kong printer at ink. I-explain ko na din po sa inyo bakit nga ba ako nagbabanlaw ng takip ng ink dito sa video na to. Eto nga, napabili nga ako ng bagong printer, Epson L3216. Pang-apat na printer ko na nga po pala ito. At ang ink nito is dye ink. Okay, wait. Pero ito na nga ang pinaka-highlights ng video na to. Hindi ko po ilalagay yung dye ink na yan at papalitan ko po siya ng pigment ink. Mapapansin nyo po na magkaiba ang takip ng dye ink dito sa pigment ink. Kapag gusto mo lagyan ng pigment ink ang L3216, hindi siya pwedeng basta ibubuhos mo lang. Dapat lapat ang takip doon sa ink storage. Ang nakalapat dyan is yung dye ink, yung takip nung dye ink. Kaya ang iba gumagamit sila ng syringe para ma-transfer yung pigment ink doon sa ink storage. Pero meron ako naisip na mas madaling way para ma-transfer yung pigment ink doon sa ink storage. Kinuha ko nga yung takip nung empty bottle ng dye ink. Binanlawan ko, tsaka ko pinatuyo, at ginawa ko nga itong embudo dito sa may ink storage. Ayan, makikita nyo lapat na yung takip, pwede nang ibuhos yung pigment ink. Bakit ko nga ba pinahirapan pa yung sarili ko? Bakit hindi na lang ba dye ink yung nilagay ko sa printer? Bakit ko pa pinalitan ng pigment ink? Ano nga ba ang pinagkaiba ng dye ink dito sa pigment ink? Ganito po kasi yon. Ang dye ink, nagfe-fade din po siya katagalan. Pero itong pigment ink, hindi po siya nagfe-fade. Ito po yung ginagamit talaga sa mga Sintra boards. Pag nagpe-print ng Sintra boards, nagpe-print ng stickers, pictures. Pero kapag nagprint ka ng mga Sintra boards and stickers, ginagamitan pa rin po ng phototop para ma-sure talaga na hindi siya ma-scratch or magasgas and hindi talaga mag-fade. Patapos na nga ako mag-transfer ng ink pero meron pa rin akong katangahang ginawa. Alam mo yung careful ka na pero di pa rin talaga naiwasan. Kaka-video ko talaga to eh. Napatakan ko ng ink yung takip ng printer at nag-set agad yung pigment ink. Hindi ko na siya matanggal ng acetone at ng alcohol. Kaya kesa mag-cry ako dyan, alam mo yung nabinyagan talaga yung bagong printer tas puti pa. Ginawan ko na lang ng paraan, nagprint na lang ako ng sticker para ipatong dito sa nadumihan. So, pwede na yan kesa mag-cry ako at ma-stress. Sana nakatulong yung video na to sa inyo. Thanks for watching!